Beautiful creatures, y'all my babies, this is Star Jewel, and you're watching Stars Understanding You and Me, where we discuss about important topics to help us understand each other for a better world. Before we meet our special guest for today's episode, I'd like to discuss briefly on some of the reasons why many are depressed on Father's Day. First reason is bereavement and missing loved ones. The death of a father or a child brings immense sorrow, making the holiday a stark reminder of who is absent. Next, estrangement and complicated relationships. Many endure deep emotional distress when navigating relationships with fathers who were emotionally absent, abusive, or estranged. Next is paternal burnout and unmet expectations. Many fathers themselves feel underappreciated or suffer from silent burnout, struggling with societal expectations to remain strong while dealing with severe financial and emotional pressure. Now there is also postpartum depression in men. New fathers often silently experience perinatal or postpartum anxiety and depression. This is often ignored due to cultural stigmas and the traditional focus shifting solely toward the mother. The last one that I would like to discuss is infertility and loss of fatherhood. Dealing with the inability to experience fatherhood can be a profound source of hidden grief. Now, these men obviously need a lot of support from the people around them, whether it be family, relatives, or friends. If people are struggling with mental health issues, definitely we do need to help them out. We have just discussed some of the reasons why many men get depressed on Father's Day. But this depression is not only limited to men, but also to many other people of different ages and genders. We hope to understand more about this with the help of our guests today. So nandito po tayo upang makilala natin si Mr. Robert ng Victoria, Laguna, ang ating special guest sa ating show ngayon na Understanding You and Me. Si Mr. Robert po ay isang asawa at ama sa 6 na mga supling. So, nandito po siya ngayon, si Mr. Robert. Hello? Magandang hapon. Sige. So, ganito. Matanong ko po kayo, ano po yung inyo pong trabaho? Hanap buhay niyo po? Nangangalakal po ng mga plastic, bakal, mga sirang appliances po. Kaya po ang aming mga taganang buhay. Ang aking pong anak na paano ay K-12 na po. Okay. Anong grade na po siya? Bali po, grade 12 na po. Grade 12 na ngayong pasukan. So, bali, ilan po sa kanilang nag-aaral? Bali, 4 po sila. 4 sila nag-aaral. So, ibig sabihin yung 2 po ay bunso. Yun, na hindi yung pa... isa po, yung panlima, kaming po, papasok. Papasok na rin this year. Ayun, so, ibig sabihin, pero hindi pa nag-start? Hindi pa. Sige, sige. So, ngayon, meron kayong 4 na pinapaaral, ano po? Tapos po, yan, lagi po kayong kumbaga, banat buto, ano po? Ikot sa mga iba't ibang area. Nangangalakal po, ang tawag niyo po ba doon? Sa buy and sell po. Scrap buy and sell. Scrap, buy and sell. Okay. So, ngayon, ang gusto ko pong malaman sa inyo is, ano po yung ating nararamdaman tuwing parating na po yung Father's Day? Kayo po ba ay sabik? Kayo po ba ay parang alanganin tuwing Father's Day? Ano po yung eksakto niyong pakiramdam? Nalulungkot. And wala man lang makaalala. Kahit sa aking 4 na anak, sa aking asawa. Minsan, tinutulog ko na lang. Iiyak na lang. Kahit mabigat sa kalooban. Sinasarili ko na lang. Ibig sabihin po, ni Bate, wala po. Sa araw po iyon, ano po? Wala.
walang bate. Siyempre, lalo na wala pong mga kung ano-ano dyan, ano po. Kasi nga, bati nga lang, wala pa, no, ano po. So, dahil po ganun po yung nararamdaman nyo, siguro po ay hindi po kayo excited. Tama po ba? Hindi na po. O hindi. Parang pangkaraniwang araw na. Oo, parang wala lang ano po. Tama po yan. So, na-imagine ko, natural. Parang, sa akin nga kung iniisip ko nga kung ako yung nasa lugar nyo, parang, nakakainis, parang Mother's Day na naman, wala namang magaganap. So, parang, kulang na lang isang iglap na malagpasan yung araw na yan. Yung maskip yung araw na yan, ano, kasi parang hindi mo na maalala, kasi parang masakit kasi walang nag-aalala sa'yo, parang siguro parang birthday din yun na pagka birthday mo, tas walang babati sa'yo, parang, maigi pa, maskip na lang yung birthday kasi wala. Dinadaan ko na lang din po sa pangangalakal. Oo, di ba? So parang sinusubsob niyo sarili niyo sa trabaho para hindi niyo na rin maalala sa araw na yan. Pero syempre bilang isang ama, meron tayong gusto syempre na maranasan ano po sa araw na yan. Ano po? Kayo po, kung kayo po ay mamarapatin po nyo na halimbawa, sabihin na natin maglalambing, magre-request, ano po yung bagay po na makakapagpasaya sa inyo sa simpleng paraan lang, para lang yung araw ng Father's Day kahit papano ba ay parang yung bang mag-look forward kayo, yung bang anong tawag dito, yung bang Paglalambing lang po ang inaantay ko sa Father's Day. Oo. Yung normal lang nila na maalala nila ang araw ng bilang isang ama. Bate, ganun, sa paraan ng batiin kayo, ganun, tsaka bukod po doon, halimbawa sabihin, ano po tawag sa inyo sa bahay? Papa. Papa, so halimbawa, Papa, meron ako ditong burger, ganun, mga ganung mga bagay po ba yung ano nyo? Kasi gusto nating maano sa kanila gusto nating tawag dito, gusto nating ipaalam sa iba na yung isang ama, hindi porke tayo ay isang ama, lagsub-sub sa trabaho, ay hindi na natin siya para bang dinaramdam o yung hindi pinapansin, yung parang baliwala lang. Hindi na po. 'Di ba? May wish din tayo may wish din tayo na ako hindi ako syempre tatay, pero syempre naiisip ko bilang isang tao, bilang isang ama, syempre meron kang sana ganto man lang. Ano kaya po yung bukod po dun sa lambing, meron pa po ba na makakatulong sa isang ama na maramdaman na itong special day na to sa mga ama? Sa akin naman po, parang sa akin, mag-aaral lang po silang maigi. Ang daily ko lang po makapagtapos sila hanggang kaya ko po. Pero sa araw na yon, sa araw mismo ng Father's Day, halimbawa ganun, okay lang ba sa inyo, sabihin sa inyo na halimbawa, Papa, meron ako dito sa yung dalang gantong burger. Hindi na ko nababanggitin yung brand, may ganito akong burger, ganun, o kaya, ano ba, soft drinks lang ba, o ano bang, specific, ano po kaya? Masaya naman po. Magka-idea lang sila kung ano yung mga bagay-bagay po na, kahit simple lang ba, na parang sa atin, napakasimple lang naman yun, baka siguro wala naman kay Papa yun, pero parang sa inyo pala ay, kahit ganun lang pala ay may puntos. Sa akin naman po masaya po ako pag sakaling maisip nila yung gano'n. Mga simpleng treat, mga ganon. Mga simpleng treat lang, mga pamerienda, konti pagkain, ganon. Oo, yun. Tama. Maano nga yun, napaka malaking pagbabago. Tama po ba? Malaking bagay na po sa isang ama. Tama. Kasi yung mga nakaraang taon po, nararanasan nyo gano'n. So, syempre magkaroon ng panibago, ng karagdagan na, kumbaga improvement sa Father's Day, ay inyo na pong ikasasaya. Ayun, tama. Sige. So, ngayon, siguro naman ay medyo namulat din natin ang isipan ng iba po sa ating mga manonood na hindi po kasi porke ama or father ay ganun na yung bang parang okay lang sa akin, ganun parang mga nanay lang ang kailangan ng ganung atensyon pag Mother's Day, tapos kapag ka Father's na parang itsepwera na. Para sa akin kasi hindi acceptable yun kasi parang bilang may magulang din ako, syempre
parang unfair para sa pag iniisip ko na, ay nanay ko lang, pag Mother's Day lang yung papansinin ko, pag Father's Day na parang wala ka ng kibo. Parang hindi siya fair eh, hindi siya fair eh, kasi syempre mahal ko din yung father ko, so parang hindi siya, dapat patas lang eh, kasi yun nga yung shinare ko dun sa Stars Reflections ko eh, reminder lang siguro sa mga tao na, Mga kabataan. oo, lalo na sa mga kabataan, na reminder lang na hindi na sana naman walang ganon na parang mas mababa, yung parang walang ganon na mas mataas yung nanay, mas mababa yung ama, ganon, tapos mas pansinin yung Mother's Day, yung Father's Day parang extra na lang, parang ganon. So, yun yung natin, kasi may damdamin po ang ating mga fathers, lalo na yan, may mga sensitive sila, syempre, lalo na pagod sa trabaho, tapos, halimbawa, magfa-Father's Day na, tapos wala man lang ni imik-imik, ganyan. Tapos, ngayon, ang gusto ko pa pong malaman is, ano po yung, since alam na natin yung yung dapat na maunawaan sa mga fathers, na maunawaan na may feelings din ang mga ama, na sensitive. Ano po ang inyo pong mensahe para po sa mga ibang mga ama? Yun po muna. Masabi ko lang po, magpakatatag po tayo. At ang role po natin bilang ama, ay maghanap buhay para sa nila. Hanggat kaya po natin, pag-aralin natin, hanggat sa mga pagtapos sila. Yun lang. Maraming Laban salamat. lang sa buhay. Tama po. At saka yung ang isa pa po na gusto ko pong maibahagi nyo po sa ating mga manonood ay ano po naman po ang mensahe nyo dun sa mga anak. Kasi Father's Day, kanina inyo pong in-address yung mga ama. Ngayon naman po, ano po kaya yung pwede nyo pong ibahagi o masabi sa mga ngayon, mga kabataan ngayon? Sa new generation po ng kabataan ngayon, masabi ko sa inyo, kung ano ang pagmamahal ng inyong ama, kayo pinag-aaral, mag-aaral kayo maigi. Kasi bilang isang ama, mapagtapos lang kayong mga anak, masaya na kami. Salamat. Napakahalaga nga naman yun, kasi yun ang bilang role po ng isang ama ng tahanan. Siyempre po, ang gusto po natin ay maiahon sa ihirap ang mga bata. Yung bang kung ano yung best na kaya mo. Yung kumbaga, kung ito yung best mo, aabutin mo yung best mo yon. Tama po ba? 'Di ba? Kasi yun yung best mo. Kumbaga, sasagarin mo yun eh. 'Di ba? Kumbaga po, yun lang po ang may papamana namin sa kanila. Tama. Wala man po, pamansan. Tama. Kung naisip mo kung halimbawang andito yung yung bang kumbaga ito yung sagad mo. Kung maaari nga gusto mo lalagpasan mo pa 'di ba? Kasi nga parang lalo na kapag meron tayong mga pagkukulang sa sarili nating buhay, gusto natin na hindi yun ang maranasan nila at maging kapalaran nila. Kaya gusto mo talaga ilalagpasan pa po natin. So, napakahalaga po nung inyong naibigay na mensahe sa ating mga manonood. Unang-una sa mga ama na tulad po ni Kuya Robert, ganun din po sa ating mga kabataan sa ngayong panahon, na napakahalaga na sana naman ay gawin po nating happy ang Father's Day para po sa mga ating mga ama. Hindi lang sa ating ama 'di ba, kasi maraming ama. Ama yung ating mga, bukod sa ating mga magulang or parent natin, nandiyan yung asawa natin, 'di ba? 'Di ba? Iba-ibang anggulo 'yan bilang mother na nagpakama sa anak. Meron din, ganon, 'di ba? Meron din na single father na nagpakaina sa anak. Marami tayong ganyan. So marami tayong hinihirang kapag ka Father's Day. Hindi tayo limitado sa ganun na actually part yan ng isang mensahe ko din doon sa isa kong video, yung Dear Blanco. Nandiyan din yung aking mensahe sa mga ginagampanan ang pagiging ama sa hindi nila kadugo. Yun yung isa kong topic doon sa isa kong Dear Blanc na video. Whereas dito naman talaga, gusto ko talagang magkaunawaan tayo na hindi lahat masaya sa Father's Day. So, gagawin po natin ang lahat na magtutulungan tayo na maramdaman po nila yung kasiyahan. Kaya nga po, Happy Father's Day, kasi
'Di ba? Gusto nating maging masaya. Araw nila 'yan para maramdaman nila. Kaya nga po inimbitahan ko dito si Mr. Robert, si Kuya Robert, para sana na matulungan po tayo na mabuksan yung ating mga isip na hindi ko mo father, hindi ko mo tatay ay parang okay, tsipwera na natin yan, hindi naman yan parang hindi naman yan parang hinahanap-hanap yon, gano'n, kasi Mother's Day lang yun, kasi mga nanay yan parang yung mga nanay ganito ganyan, yung mga tatay parang okay lang. Hindi rin po kasi sabi ko nga, syempre, na may damdamin po ang ating mga ama. Minsan nga po, masensitive pa po yan sa mga nanay eh. Tama po ba? Minsan masensitive. Kami malihim laang po na nagkikim. Yun, nagkikimkim sila. Yun. So, kailangan, hindi na natin, kumbaga, hihintayin na para bang, magsabi pa, kasi kahit po hindi nila yan sabihin sa atin, hindi nyo ako nilalambing, hindi nyo ako, wala man lang kayong paganto, wala man lang kayong paganyan, nasa loob na nila yan. So dapat magkukusa po tayo, hindi lang, actually hindi nga lang bilang nabanggit natin kanina, hindi lang sa ating ama, kundi alam mo, bilang asawa, kasi father yung asawa mo. So kung tayo ay mga misis, 'di ba po? Yung ating asawa, 'di ba? Minsan din po, halimbawa tayo po ay may mga older na po tayo diyan, may mga anak po tayo na ama na rin, 'di ba po ba? So kasama na rin po 'yan sa selebrasyon kasi yung mga anak natin, yung mga ating mga anak na lalaki, ama na rin. Syempre ganun din yung mga anak nating babae, may asawa, 'di ba? Na mga father na rin. So lahat naman po talaga tayo ay affected po talaga sa Father's Day. So, yan nga po, maraming mga dahilan kung bakit meron sa ating hindi masaya ang pagdiriwang sa araw na to. At gawin po natin na maging masaya po para sa lahat. So, yun lang po yung mensahe namin sa araw na ito para sa inyong lahat. At sana po ay nakatulong po ito sa pag-uunawaan po natin sa isa't isa. Kasi nga po, ang ating show ay Stars Understanding You and Me. So kung ano man po yung ating mga concern sa ating mga buhay, since iba-iba po tayong mga tao, ay sana makatulong po tayo na magkaunawaan, di ba po, kahit po papaano. So yun po, pasalamat po tayo sa pagdalo po sa ating show ni Kuya Robert. Maraming salamat din. Na yan, naanyayahan ko siya at masaya din ako na nakarating siya sa ating studio ngayon para po tayo ay makapag-usap po tungkol po sa topic na ito. Yan. Siya po ating kauna-unahan na live na guest kasi po nung nakaraan po nating show nung nag-start po tayo sa Mother's Day, yung Mother's Day po natin, ang mga tumugon po sa aking post po na kami po yung naghahanap ng mai-interview, puro mga nasa Maynila. So, ang nangyari po doon ay puro po, binasa ko po yung kanilang mga sulat. So, ngayon po, si Kuya Robert yung kauna-unahan na nakarating po talaga sa studio natin. So, kaya masaya po tayo na nakarating po talaga siya ngayong araw na ito. So, dyan lang po, nagwawakas ang ating show ngayong episode na ito. So, again, see you next time. Bye!